Ang European Union at Estados Unidos ang may pinakamalaking bilateral na ugnayan sa kalakalan sa mundo na malayo ang agwat sa iba. Pinagsama, ang mga bansa sa dalawang economic blocks ay nagpalitan ng halos $2 trilliong ng US na halaga ng produkto at serbisyo. Mas mataas pa kaysa sa madalas isipin ng tao na pangunahing katrade ng US ang Sina. Ang kolektibong kalakalan ng Europa at partikular ng European Union sa US ay mas matindi rin kaysa sa kanilang kolektibong kalakalan sa China o kahit pang kalakalan ng US sa kanilang mga direktang kapitbahay sa lupa, ang Canada at Mexico. Ang mas nakakagulat pa, ang ugnayan sa kalakalan na ito ay kapansin-pansing balanse. Kapag tiningnan ang buong larawan, halos pareho lang ang ipinapadala nila at ang natatanggap mula sa kabilang panig ng Atlantic. Kaya't mas masasabi na win-win ang relasyon na ito. Ngayon, maaaring halata na ito. Kung bibilangin sila bilang buo, ang dalawang ekonomiya na ito ang pinakamalaki sa mundo. At bukod pa sa mga numero, kahit ayaw man nilang aminin, magkapareho sila ng kultura pagdating sa negosyo, batas, at pamumuhay. Kaya mas madali ang kalakalan sa pagitan nila. Pero syempre, malaki na ang naging pagbabago ng pananaw tungkol dito sa nakaraang 12 buwan. Dahil nagpatupad ang USA ng ilang ulit ng taripa, pati na rin ng mga direktang banta laban sa mga miyembro ng EU para sa iba't ibang dahilan. Mula sa pagprotekta ng sarili nilang mga industriya hanggang sa pagtulak ng mga kadudadudang layunin sa geopolitika at pati na rin sa pagbibigay ng balita para matakpan ang ilang partikular na dokumento. Ano man ang motibo sa likod ng mga taripa at mainit na pananalita, binigyang diin ng mga ekonomista ang panganib nito sa ekonomiya ng Amerika. Sa kasamaang palad para sa Europa, dahil sa matibay nilang kalakalan, halos kasing laki rin ang panganib at kakaunti lang ang kontrol nila rito. Dahil dito, napaisip ang mga bansang ito kung gaano sila nakadepende sa pabago-bagong kapangyarihang ito at gaano pa nila gustong umasa rito sa hinaharap. Mahalagang pag-aralan kung gaano sila kahanda putulin ang koneksyong ito, kailan at kung kailangan nila itong gawin, at anong sakripisyo ang kailangan. Ang pagputol o pagbawas ng ugnayan ito ay isa sa pinakamalalaking pangyayaring pang-ekonomiya sa kasaysayan. Dagdag pa, mahirap na ito kahit sa pinakamagandang panahon. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang kalagayan ng Europa simula pa lang. May kanya-kanyang malalaking problema ang mga pamunahing ekonomiya. Ang paggawa ng malaking pagbabago sa kalakalan na yon ay parang umaakyat ng bundok Everest na naka-life support. Malaking issue ito, pero hindi lang Europa ang may problemang ito. Ang Europa ay parang kanaryo sa minahan na nagbababala ng mas malaking pagbabago sa geopolitika. Sa nakaraang dekada, unti-unting nahahati ang mundo sa dalawang panig. Ang kanluran ay nakasentro sa mga sistemang pinansyal at proteksyong militar ng USA, habang ang BRICS, kasama mga bansang itinataboy, ay di porma na nakasentro sa industriya na lakas ng China. Dahil parehong may mabigat na isyong geopolitikal ang dalawang team captain, nabubuo ang tanong kung bakit hindi na lang magtulungan ang mga middle power para maiwas ang mabuli ng dalawang bansang ito. Maganda pakinggan, pero posible ba ito nang hindi nangangailangan ng mga hindi makatwirang sakripisyong pang-ekonomiya para sa mga karaniwang tao? Na yon, dapat ding isaalang-alang na sa loob ng 3 taon, 10 buwan, o kahit isang hamburger lang na sobra, baka mawalan din ng saysay ang lahat ng ito. Kaya nga ba talagang posible para sa Europa at iba pang pandigdigang middle powers na maging independyente mula sa mga bansang tulad ng USA at China? Anong klaseng mga sakripisyo ang kailangan para marating iyon? Mangyayari ba ito sa isang makatotohanang panahon? At habang pinag-uusapan na rin natin, ano ang ibig sabihin nito para sa mga bansang naiipit sa gitna? Wala akong tinutukoy na particular, pero nakatingin talaga ako sa UK. Para maintindihan ang pagdepende ng Europa sa katuwang nito sa kabila ng dagat, dapat nating alamin kung paano ito nagsimula. Hindi aksidente ang kasaysayan ng transatlantikong ugnayang pang-ekonomiya. Ito ay ugnayang geopolitikal na binuo matapos ang ikalawang digmaang pandigdig para kontrahin ang komunismo at impluwensya ng Unyong Sobyet. Sa usaping ekonomiya, nabuo ang ugnayang ito sa pamamagitan ng Marshall Plan noong 1948 kung saan nagbigay ang Estados Unidos ng $13 bilyong na tulong pang-ekonomiya sa mga kaibigan at dating kalaban sa Europa na nasalanta ng digmaan. Simple ang plano. Maglalaan ng Estados Unidos ng pondo sa mga bansang Europeo na nasalanta ng digmaan para muling maitayo ang pribadong industriya at pampublikong infrastruktura, maibalik ang produksyon at mapasigla muli ang pagkonsumo. Sa talumpati niya, binigyang diin General George Marshall na kapwa kapaki-pakinabang ang ugnayan at dapat malinaw ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng Estados Unidos. May kondisyon ng plano at hindi ito kawang-gawa. Kinailangan pumayag ang mga kalahok na bansa na bumuo ng multilateral na sistema ng pagbabayad at kalakalan sa loob ng Europa. Magsimula ng hakbang tungo sa pagiging convertible ng kanilang pera, luwagan ng mga restriksyon sa pag-aangkat mula sa Estados Unidos, at dagdagan ng kanilang pag-export papunta sa Estados Unidos.
Kasama rin dito ang mga karagdagang inaasang epekto, kabilang ang pagpapadaloy ng dolyar ng Estados Unidos sa buong Europa upang mabili ang mga produktong Amerikano. Pinaktibay ang papel ng dolyar sa pandaigdigang kalakalan at pagbibigay sa mga bansa ng paglago at katatagan ng ekonomiya na labis na kinakailangan upang matiyak ang pampulitikang katatagan na epektibong pumipigil sa paglaganap ng impluwensyang komunista sa kanlurang Europa. Hindi na kailangang sabihin, naging matagumpay ang plano. 16 na bansa, kabilang ang Alemanya, Pransya at nagkakaisang kaharian ang tumanggap ng pondo mula sa plano ni Marshall. Dahil dito, naranasan ng Europa ang pinakamabilis na yugto ng paglago ng ekonomiya sa kasaysayan nito. Pagsapit ng 1,950 lahat ng bansang lumahok, ay naabot o nalampasan ng produksyong industrial bago ang digmaan. Ngunit mas malaki pa ang nagawa ng plano. Naitatag ang pundasyon ng ugnayang transatlantiko na humantong sa NATO at nagsilbing balangkas ng European Union. Nagbunga ang plano ng Amerika matapos ang digmaan. Ang simpleng planong buhay ng industriya ay naging masalimuot na ugnayan ng interes sa ekonomiya at geopolitika na nakasentro sa Estados Unidos. Ang balanse ng kapangyarihan at impluwensyang geopolitikal sa mundo ay matibay nang lumipat patungo sa Amerika. At, gusto man o hindi, nagkaroon ng bagong nakatatandang kapatid ang Europa. Sa loob ng mga dekada, masaya ang Europa na umunlad sa anino ng kanilang mga kaibigang Amerikano, kontento sa kanilang magkatuwang nakasaganaan at panatag sa pangakong pagtutulungan sa depensa. Ngunit tulad ng ibang relasyon, dumaan din sa pagsubok ang mga magkapartner na ito. Ang kasiyahan ng Europa ay nauwi sa pagdepende na ngayon ay sinusubok. Makakahanap kaya ng paraan ang mga kaalyadong ito upang malampasan ang magulong panahong ito at mapanatili ang seguridad at katatagan na kanilang nakasanayan sa nakalipas na 70 taon? O kailangan bang muling isipin ng Europa ang papel nito sa kanilang relasyon? Malalaman pa natin yan mamaya. Alamin muna natin kung gaano talaga magkadepende sa isa't isa ang relasyong ito. Para maintindihan kung paano maaari magbagong dinamika at kung gaano ito kasakip, dapat muna nating alamin kung gaano ito kakomplikado. Habang nananatiling pinakamalaking tagaluwas sa buong mundo ang Sina, ang Estados Unidos at ang European Union naman ang may pinakamalaking multilateral na ugnayan sa kalakalan na umaabot sa halos $2 trilyong na halaga ng mga produkto at serbisyo na tumatawid sa Atlantic taon-taon. Bilang konteksto, ang European Union ay nag-e-export ng mahigit 500 at $45 bilyong na halaga ng mga produkto sa Estados Unidos, na higit pa sa doble ng kabuuang iniluluwas nila sa China. At sila naman ay tumatanggap ng 300 at $65 bilyong na halaga ng mga produkto mula sa Estados Unidos, na pumapangalawa lamang sa mga inaangkat nila mula sa China. Ang pangunahing iniluluwas ng EU sa US ay mabibigat at dekalidad na makinarya, mga produktong parmasyutiko at mga kotse. Pinakamalaki nilang inaangkat ay makinarya, lalo na computer at telepono, mineral, pangunahing produktong petrolyo at chemical. Hindi lang katuwaan ang kalakalan ng mga partner na ito. Napapalitan sila ng mahahalagang produkto na mahalaga sa ekonomiya at lipunan nila. Ang mga pabrika sa Amerika ay nakadepende sa makinaryang galing Alemanya at ang ilang kilalang gamot nila ay mula Dinamarca. Samantala, lubhang nakadepende ang Europa sa enerhiya mula US, lalo na sa LNG at produktong teknolohiya. Ngayon, kung titigil tayo sandali at magbilang na mabilis, makikita mo ang pinakapunto ng kasalukuyang argumento ng Estados Unidos, na sila ay may malaking depisit sa kalakalan sa European Union. Ayon sa ilang politiko, malinaw na mas marami ang binebenta ng Europa sa Estados Unidos kaysa binibili nila. Kaya panalo ang Europa sa relasyon. Ngunit hindi laging ganito ang sitwasyon. Kanina nabanggit natin na ang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Europa ay umabot ng halos $2 trilyong ng mga produkto at serbisyo. Ang balitang trade deficit ay parang tumutukoy lang sa halaga ng pisikal na kalakal na ipinagpapalitan ng mga kontinente, gaya ng produktong tumatawid sa Atlantic sa mga container ship. Sa pagkakataong ito, tamang mga politiko. May deficit nga, ngunit hindi nababanggit ang mga serbisyo. Hindi na nakapagtataka, kabilang ang Estados Unidos sa pinakamalalaking tagapagbigay serbisyo sa mundo. Nasa kanila rin ang Silicon Valley at malalaking kumpanyang teknolohiya gaya ng Alphabet, Microsoft at Meta. Gayon din ang Wall Street at mga higanteng pananalapi tulad ng JP Morgan, Goldman Sachs at New York Stock Exchange. Kapag isinama ang kalakalan ng serbisyo, bayad sa teknolohiya, software licensing, intellectual property, digital ads, at serbisyong pinansyal, malaki ang nababago sa bilang. Habang nakakatakot tingnan ang iniuulat na depisit sa kalakalan ng mga produkto, pagdating sa mga serbisyo, baliktad ang sitwasyon. May depisit sa kalakalan ng mga serbisyo ang EU na lagpas $100 bilyon mula US. Pero kung kabuuang kalakalan ng titingnan, balanse at katanggap-tanggap ito, parang panalo para sa pareho. Nagbibigay ang Europa ng high-end na makinarya, habang ang US ay nagbibigay ng high-end na teknolohiya at serbisyong pinansyal. Ganito sana ang ideal na globalisasyon.
Ang mga bansa ay pinapakinabangan ang kanilang comparative advantage. Nag-espesyalisa sa mga partikular na produkto at serbisyo na silang pinakamahusay at ipinagpapalit ito sa mga produkto at serbisyo na pinakamagaling naman ng ibang bansa. Nagbago ng dinamika dahil ibinunyag ng COVID ang mga kahinaan sa supply chain ng maraming bansa at tumataas ang tensyong geopolitikal. Ang mundo, dating nakatuon sa globalisasyon, ngayon ay nagiging mas nakatuon sa sarili at sa pagbuo at pagprotekta sa mga lokal na industriya. Hindi na nakapagtataka na sa mga politikong may sariling agenda. Produkto pa rin ang sentro ng usapan sa kalakalan. Madaling maintindihan at hawakan ng mga ito. Pero mas mahalaga, bagay ito sa kanilang kwento. Sabi ng iba, mas madaling kopyahin at palitan ang mga serbisyo ngayon dahil sa pag-unlad ng AI technology. Hindi agad mapapalitan ng code ang pagdepende sa liquefied natural gas. Kaya pakiramdam ng US na may kalamangan sila. Hanggang ngayon, tinalakay lang natin ang aktwal na produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang trading partners. Kasama ng kalakalan na yan ay ang pamumuhunan. Karaniwang tinatawag itong foreign direct investment flows. Ang pamumuhunan ng European Union at Estados Unidos ang pinakamalaki sa mundo na bumubuo ng halos 2/4 ng dayuhang pamumuhunan sa US. Ngayon, global na talaga ang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga kumpanyang Europeo na nagbebenta sa Amerika ay namumuhunan din ng pera para martayo ng pabrika at negosyo roon, hindi lang nagdadala ng produkto. Higit 3 milyong trabaho sa US ang direktang suportado ng pamumuhunan mula EU at 2 panig ang ugnayan. Europa pa rin ang paboritong destinasyon ng pamumuhunan ng US, kahit may pera ring pumupunta sa mas murang bansa gaya ng Brazil, India at China. 2/4 ng dayuhang pamumuhunan ng US nitong dekada ay sa Europa napunta. Higit pa ito sa simpleng kalakalan. Sinasaklaw ng ugnayang pangkalakalan ng EU at US ang pamumuhunan, internasyonal na trabaho, magkakaugnay na mga merkado at iisang mga mamimili at sistemang pinansyal na nagpapatakbo sa lahat ng ito. SWIFT, Dating Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ay pandigdigang infrastruktura para sa ligtas at standardisadong komunikasyon ng mga institusyong pinansyal na nagpapadali ng pagpapadala at pagtanggap ng mga tagubilin para sa mga pagbabayad sa pagitan ng mga bansa. Tulad ng maaari mong isipin, ang SWIFT ay mahalagang nagsisilbing sistemang nerbiyos ng pananalapi ng globalisadong ekonomiya na kinabibilangan natin. Kahit nasa Brussels ang SWIFT, kontrolado pa rin ito ng US dahil sa dominance ng US dollar bilang pangunahing reserbang pera. Dahil karamihan sa pandaigdigang kalakalan ay nakadenomina sa dolyar ng US, halos bawat internasyonal na transaksyon ay kalaunang nakakaugnay sa sistemang pinansyal ng US. Dahil karamihan ng SWIFT transaksyon ay sa US banks dumadaan, malaki ang impluwensya ng US sa global financial system. Kapag nagparusa ang US sa isang bangko, kumpanya o bansa, may kasamang babala na mapuputol ang ugnayan ng sinumang makipagnegosyo rito. Dahil dito, parang kasabwat ang SWIFT na pinipigilan ang access ng entity sa sistema para hindi sila mawala ng access sa dolyar na merkado. Pag naban sa SWIFT, halos mawala ng kakayahang makipagtransaksyon sa mundo ang isang entity. Na-jailo ang kakayahang tumanggap ng bayad, magpautang, maglipat ng pondo, at tumupad sa mga obligasyon. Kaya halos napaparalisa ang ekonomikong aktibidad ng pinarusahang entity. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kasangkapang ginamit ng kanluran laban sa Rusya pagkatapos sumiklab ang digmaan sa Ukraina at napakalaki ng naging pinsala nito. Tulad ng mahihinuha mo, malaki ang epekto ng impluwensya ng US at pagdepende ng EU sa SWIFT sa kasalukuyan. Habang umaasa ang Europa sa infrastrukturang kontrolado ng US Treasury, kailangan nilang mag-ingat sa bawat galaw. Ang kalakalan ay lalo nang nagiging sandata sa larangan ng geopolitika at ginagamit ng US ang kanilang kapangyarihan. Gaano kalakas ang EU sa negosasyon kontra sa bansang nagkokontrol ng kanilang akses sa global na kalakalan? Para sa kalayaan, dapat magtayo ang EU ng sariling pinansyal na infrastruktura na hindi kailangang aprubahan ng Washington sa bawat euros na lumalabas sa Europa. Hindi sila unang gagawa nito. Ang BRICS Pay ay pagtatangka ng mga bansang BRICS na lumikha ng sariling cross-border payment system. Ang China ay may CIPS, habang ang Rusya ay may SPFS. Lahat ng pagtatangkang ito ng mga hindi kanluraning bansa ay para protektahan ang kanilang sarili mula sa kapretsyo ng US. Para sa konteksto, ang SPFS ng Rusya ay may kasosyo na 124 na institusyong pinansyal sa 24 na bansa. Ang SWIFT ay nag-uugnay sa mahigit 11,000 bangko sa buong mundo. Kaya mahirap ang koordinasyon ng mga intercontinental na transaksyon. Hindi rin madaling gawin ang European na bersyon ng SWIFT. Ambisyosong layunin, pero may panganib magalit ang US at lumala pa ang dityak na sitwasyon. Sinong nakakalam? Baka balang araw,
Ang pag-unlad ng crypto at blockchain ang magbukas ng alternatibong paraan para sa pandaigdigang kalakalan na mapapabawas sa pagdepende ng mundo sa SWIFT, kabilang na ang Europa. Tanging panahon lang ang makapagsasabi. Sa ngayon, parang lihim na alas pa rin ito ng Amerika. Mas mulat na ngayon kaysa dati ang EU sa pagdepende nila sa US at sa tila kakulangan nila ng alas sa negosasyon. Pero hindi naman sila basta walang ginagawa. Naglaan sila ng 1 taon sa pagtatangkang mag-diversify. Noong Enero, nilagdaan ng EU at mga pangunahing ekonomiya ng Latin America ang EU-Mercosur Agreement na nagbukas ng malayang kalakalan sa pagitan ng 27 miyembrong estado ng EU at Argentina, Brazil, Paraguay at Uruguay. 25 taon ang ginugol. Sa wakas ay nilagdaan na ng EU ang kasunduan. Marahil ay mas naging bukas loob pa sila, lalo na't ang bigat ng kanilang mga bagong proteksyonistang kapartner sa Amerika ay nagpapataw ng mas mataas na taripa at nagbabanta pa ng dagdagan ito. Ang kasunduan ay lilikha ng bagong open trade zone sa pagitan ng dalawang pinakamalaking trading block sa mundo na sumasaklaw sa mahigit 700 milyong tao at nagkakahalaga ng higit sa 111 bilyong euro. Hindi kasama ang Amerika at China dito. At hindi lang Europa ang middle power na naghahanap ng lugar sa bagong mundo. Sa kabilang panig ng Pasipiko, may Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships, CPTPP, isang free trading bloc ng 12 bansa, gaya ng Hapon, Australia, Canada at UK. Sama-sama, ang mga bansang ito ay kumakatawan sa ika-4 na pinakamalaking free trading zone sa mundo na sumasaklaw sa 14 na punto, 4% ng pandaigdigang GDP at 7.7% ng populasyon ng mundo. Habang ang global trade leaders ay mas nakatuon sa sarili, tumataas ang interes sa mga middle power block. Noong 2026, may mga ulat na nagpapakita na interesado ang EU na pag-aralan ng isang ekonomikong alyansa kasamang CPTPP at naging bukas ang Canada tungkol sa kanilang kagustuhang tumulong para may isa katuparan nito. Kapag nagtagumpay, halos 40 bansa at mahigit 1.2 bilyong tao ang magsasama sa kasunduang malayang kalakalan na walang impluwensya ng Amerika at China. Kaya, sabihin nating nagpasya ang Europa na panahon na para muling makamit ang kanilang kalayaan at tumayo ng mas matatag sa sarili nila. Lumayo sila sa Amerika at sinubukang pumasok sa mga bagong alyansa sa Latin America at Pasipiko. Sino ang pinakamatinding maapektuhan? Tandaan, kapag pinag-uusapan natin ang European Union, ang tinutukoy talaga natin ay 27 malalayang miyembrong estado. Bagamat tiyak na masakit ang paghihiwalay, hindi pantay ang kalakalan at produksyon sa kontinente. Kaya hindi rin pantay ang pasanin. Sa madaling sabi, Alemanya. Bagaman sentro ng ekonomiya ng Europa, magiging alanganin ang kalagayan nito sa ganitong paghihiwalay. Alemanya, ang ikatlong pinakamalaking tagapagluwas sa mundo, kasunod ng China at Estados Unidos. Hindi ito natatangi sa relasyon nito sa US. Ang ekonomiya ng Alemanya ay lubos na nakadepende sa pag-i-export, kung saan halos 50% ng kanilang mga produktong gawa ay pinapadala sa ibang bansa. Ito ang pinakamalaking nag-e-export sa Estados Unidos, isang sensitibong posisyon kung lumala ang kanilang relasyon. Sa kabuuan, nag-e-export ang Alemanya ng mahigit $180 bilyong na halaga ng mga produkto sa Estados Unidos taon-taon. Mahigit 10% ng kabuuang kalakalan nito, at kalahati lang ng halagang iyon ang ini-import nila pabalik. Mas nakadepende ang ekonomiya nila sa US kaysa ang US sa Alemanya. At ang sistema ng ekonomiya ng Alemanya ay nagpapalala pa nito. Ang industriya ng Alemanya ay nakasalalay sa Mittelstand, isang hanay ng maliliit at katamtamang negosyo na nangingibabaw sa pandaigdigang industriya. Kadalasan, sila ay highly specialized at nakatuon sa isang partikular na produkto tulad ng high-end precision machinery. Nagkataon ding, ang Alemanya ay nag-i-export ng high-end na makinarya sa Estados Unidos na sinusundan ng sasakyan. Ang espesyalisadong industriya ng pagmamanupaktura ng Alemanya ang pinakamalaking lakas nito, na bumubuo ng halos 20% ng GDP. Kung magkaroon ng digmaang pangkalakalan o biglang paghihiwalay, maaaring ito ang pinakamalaking kahinaan ng Alemanya. Maayos ang mga katamtamang laking negosyo ng Alemanya dahil sa access nito sa pandaigdigang merkado, lalo na sa Amerikanong mamimili. Ang pagsasara ng mga pintuan ay magdudulot ng pagkawala ng trabaho, pagbagsak ng GDP, at pagmamadaling maghanap ng bagong kasosyo sa kalakalan. Hindi pa kasama dito ang biglaang kakulangan sa enerhiya at mga dekalidad na produktong parmasyutiko na umaasa silang makukuha mula sa Estados Unidos. Pinakaapektado man, hindi nag-iisa ang Alemanya. Matagal na ang ugnayan ng Estados Unidos at Irlanda, lalo na sa lipunan at ekonomiya. Isa sa 10 Amerikano ay may dugong Irish. Sa katunayan, ang lungsod ng Boston, Massachusetts ay kinikilala bilang pinaka-Irlandes na lungsod sa buong mundo sa labas ng Irlanda. Ngunit,
hindi natatapos sa kanilang pinagsasaluhang lahi ang ugnayan ng dalawang bansa. Matagal nang matibay ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ang Estados Unidos ang malayong pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Irlanda at kumakatawan sa halos 1/4 ng export nito. Kung isasama ang mga serbisyo, halos 40% ng mga import ng Irlanda ay nagmumula sa Amerika. Dahil sa pro-negosyong pulisya, mababang buwis sa korporasyon, English-speaking na manggagawa at access sa EU, naging pangunahing base ng US sa ekonomiya ang Irlanda sa Europa. Dahil dito, karamihan sa mga industriya ng parmasyutiko at teknolohiya ng Amerika ay nagsisimula ng kanilang mga operasyon sa Europa sa mga isla ng Irlanda. Dahil dito, ang US ang pinakamalaking dayuhang mamumuhunan at pangunahing tagapaanda ng ekonomiya ng Irlanda. Ngunit, hindi rin nagpapakuli ang Irlanda sa ugnayang ito. At ito mismo ang ikalimang pinakamalaking pinagmumulan ng dayuhang pamumuhunan sa Estados Unidos. 781 kumpanyang Irish ang may operasyon sa US at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 200,000 Amerikano sa lahat ng 50 estado. Para naman sa pamumuhunan ng Amerika, halos 1,000 kumpanyang Amerikano ang may operasyon sa Irlanda, na direktang nagbibigay ng trabaho sa 245,000 tao at hindi direktang nagbibigay ng trabaho sa isa pang 169,000. Kahit magkapantay ang dami ng kumpanyang at empleyadong suportado ng bawat bansa, magkaiba pa rin ang epekto nito sa ekonomiya. Para magkaroon ng perspektiba, ang populasyon ng Estados Unidos ay higit sa 340 milyon. Samantalang ang populasyon ng Irlanda ay nasa 5.5 milyon lamang, na mas mababa pa kaysa sa populasyon ng lungsod ng New York. Sa kabuuan, ang pamumuhunan ng US sa Irlanda ay bumubuo ng halos 15% ng kabuuang lakas paggawa. Pero mas komplikado pa rito. Karamihan ng inaangkat ng Irlanda mula US ay intermediate goods, intellectual property, at R&D services na tumutulong sa paggawa ng mga tapos ng produkto, gaya ng mga dekalidad na gamot. Pamunayang ine-export ang mga ito sa ibang bansa, kabilang ang US. Dahil dito, maraming Irish na nagtatrabaho sa kumpanyang Amerikano sa high-end na pharma at tech, kaya kabilang sila sa pinakamataas ang sahod sa bansa. Kahit mukhang malakas ang ekonomiya at export ng Irlanda, karamihan dito ay daanan lang ng mga multinasyonal na kumpanyang Amerikano. Kaya natatabunan ang totoong pagdepende ng bansa sa US. Bagamat delikadong sitwasyon, nakikinabang pa rin ang Irlanda sa trabaho, mas mataas na sahod at mas mataas na tax base mula sa empleyado at lalo na sa mga korporasyon. Taon-taon, malaking parte ng kita ng mga kumpanyang Amerikano ay itinatala sa Irlanda at lumalaki ang ambag nito sa corporate tax ng bansa. Bagamat kapaki-pakinabang sa kasulukuyang ayos, ang pag-asa sa mga multinasyonal na kumpanyang Amerikano para pundohan ang mga obligasyong piskal ay nadudulot ng tunay na hamon para sa bansa kung sakaling magbago ang dinamika ng kanilang relasyon. Ang paghihiwalay sa Amerika ay magdudulot ng pagtaas ng unemployment at mabilis na paglipat mula sobra sa kakulangan sa budget. Dapat baguhin ng Irlanda ang estruktura ng ekonomiya upang makabawi. Nulit hindi ito madali at hindi rin dito nagtatapos. Bagamat Alemanya at Irlanda ang madalas na halimbawa, ang epekto ng paghiwalay o digmaang pangkalakalan sa Estados Unidos ay mararamdaman sa buong kontinente. Mas kailangan na yon ng Europa ang US kaysa baliktad dahil mahigit 1/4 ng gas imports ng EU ay galing US, lalo na matapos ipagbawal ang imports mula Russia. Pero natututo ang Europa sa mahirap na paraan na ang pagpapalit ng pagdepende sa isang bansa tungo sa iba ay may kapalit na gastos. At nananatiling pinakamalaking maunlad na pamilihang pangkonsumo sa mundo ang US. Ito ang pinakapunto ng argumento ng kasalukuyang administrasyon ng US. Kung gusto mong magkaroon ng access sa aming mga customer, kailangan mong magbayad ng bayarin. Kung sino talagang sasagot sa bayaring yon ay pinagdedebatehan pa rin. Pero balik tayo sa punto. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, agresibo ng sinusubukan ng US na ibalik ang industrial na pagmamanupaktura sa kanilang sariling bansa. Ang mga kumpanya itinutulak na mamuhunan sa loob ng bansa sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga insentibo sa buwis at tumitiding pressure mula sa politika. Habang umaasa ang US sa Europa para sa specialized na makinarya at kinikinabang ng US corporations ang tax loophole sa Ireland, hindi ito mga isyong critical sa Estados Unidos. Kayaan ng Amerika na mag-invest at magtayo ng espesyal na sektor ng pagmamanupaktura. At pwedeng mag-operate ang US companies mula sa sariling bansa kahit mataas ang buwis. Ang Europa naman, sa kabilang banda, ay wala sa ganong kaluwagan. Umaasa ang kanilang mga high-end na industriya sa mga Amerikanong customer at kakaunti lang ang ibang mga merkado na maaring pagdalhan ng kanilang mga produkto. Ang India ay nakatuon sa murang produksyon. Ang China ay katulad at kakumpetensya na may sariling isyung geopolitical. At ang Russia ay hindi na talaga mapagpipilian. Wala talagang mataas na demand para sa mga advanced na makinarya at high-end na pagdevelop ng mga gamot sa iba pang bahagi ng umuunlad na mundo. Bukod pa rito, hindi lang bumibili ang Europa mula Amerika.
Ang ugnayan ay nagdulot ng mas mataas na kahusayan dahil napapakinabangan ng mga bansa ang kalakalan, teknolohiya at lakas paggawa para makamit ang economies of scale at espesyalisasyon na di nila makukuha mag-isa. Pero ang problema para sa Europa ay karamihan sa mga makabagong inobasyon sa teknolohiya ng mundo ay nagmumula sa Estados Unidos. Ang malinis na paghihiwalay ay mangangahulugan ng muling pagbuo ng American tech stack mula sa umpisa, habang maraming EU na bansa ay may utang at kakulangan sa budget. Kaya malinaw na halos imposibleng magkaroon ng voluntaryong malinis na paghihiwalay, maliban kung may iniisip kang sakunang pang-ekonomiya. Ang mas realistiko na paglipat ay magiging mabagal ngunit masakit. Magdudulot ng mataas na presyo, mababang produktibidad at pag-atras sa teknolohiya. Klaro rin sa mga lider ng Europa na dapat nilang bawasan ang pagdepende sa Amerika at palakasin ang sariling kakayahan. Isang paraan ito ng pag-iwas sa panganib, kaya dapat simulan ang transisyon na nagsimula na rin. Noong Enero, nagbigay ng tanumpati si Pangulong von der Leyen ng European Commission sa World Economic Forum sa Davos. Dito, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang panawagan para sa isang bagong Europa. Tinawag ang malalaking pagbabagong nararanasan natin ngayon bilang isang oportunidad at sa katunayan, isang pangangailangan upang bumuo ng bagong anyo ng kalayaan ng Europa. Ibinahagi niya ang kanyang pananaw na muling ayusin ang papel ng Europa sa mundo bilang isang pandaigdigang kasosyo sa kalakalan na may sari-saring ugnayan at mga inisyatiba upang gawing mas hindi burokratiko at mas kaaya-aya sa negosyo ang EU. Hindi siya nag-iisa. Ang mga lider ng Europa ay nagiging mas mulat sa kanilang mga kahinaan at ang pagiging kampante sa kasalukuyang kalagayan ay hindi na isang luho. Mahigit 80 taon na umaasa ang Europa sa ditahasang pangako ng proteksyon ng US at malaking military budget nito. Isa pang issue para sa kasalukuyang administrasyon ng US ay ang pahayag ng Europa ay nakikinabang lang ng libre sa gastusin ng US para sa depensa. Sa puntong ito, naging matagumpay si Trump. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimula ang Europa ng malawakang muling pagpapalakas ng militar. Bahagi dahil sa presyon mula sa Estados Unidos at bahagi bilang tugon sa muling agresyon ng Rusya. Mahirap para sa maraming utang at hindi umuunlad na ekonomiya ng Europa na maabot ang target ng gastusin sa depensa ng NATO. Ang pagpapanatili ng balanse sa kasalukuyang budget at pagpapasigla ng paglago ng ekonomiya ay mahirap na nga sa kasalukuyan pa lang. Sa isang banda, may benepisyo rin ang pagpapalakas ng industrial na base sa pamamagitan ng lokal na paggastos sa depensa, lalo na kung nais mong pasiglahin ang paglika ng trabaho at mga high-tech na industriya sa sariling bansa. Hindi epektibo ang paggastos sa militar bilang pampasigla dahil wala itong pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya at hindi talaga nakakatulong sa paglago maliban sa mga ginawang produkto. Lalo, itong nagiging problema para sa mga bansa na kinakailangang sulitin ang bawat euro na mayroon sila. Sa kabilang banda, hindi na ito pinagdedebatehan. Binababaliwala ng Estados Unidos ang NATO at biglang nagbabantang ang kinin ng Greenland sa pamamagitan ng mga bantang pangkalakalan, digmaan at puwersa. Bagaman malabong magkadigmaan, ano ang magagawa ng Europa? Maging mainit o malamig na digmaan sa Greenland ay mapaminsala pa rin. Pwedeng sabay mawala ng access ang Europa sa SWIFT, internasyonal na kalakalan, proteksyon militar at $2 trilyong na halaga ng kalakalan. Kung di pa ito malinaw noon, malinaw na ngayon. Bumalik ang politika ng kapangyarihan at may ilan sa Europa na ayaw manatiling walang kapangyarihan. Ginawang malinaw ni Pangulong Macron ng Pransya sa kanyang mga kamakailang talumpati na sinabi sa Munich Security Council na kailangang matutunan ng Europa kung paano maging isang geopolitikal na kapangyarihan. Muling binigang diin niya ang kanyang punto gamit ang salita at biswal sa makapangyarihang talumpati na nag-aanunsyo ng bagong papel ng Pransya sa Europa. Bilang tanging nuclear power sa EU at pangunahing tagapagbigay ng nuclear deterrence, plano ng Pransya na dagdagan ang nuclear arsenal nito sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan at maglagay ng sandatang nuclear sa mga kaalyado sa kontinente. Sa likod niya ang isang Triumphant class na ballistic missile submarine, matapang na sinabi ni Macron na, para maging malaya, kailangan tayong katakutan. Hindi siya nag-iisa dahil may ibang leader ding may kaparehong saloobin at lumalawak na ang transisyon ng Europa lampas sa militar. Nanawagan si von der Leyen ng mas matatag na isang pamilihan ng EU. Pinipilit ng mga pamahalaan ang mga opisyal na umalis sa mga Amerikanong plataporma ng komunikasyon, mag-diversify ng tagapagtustos ng enerhiya, mamuhunan sa AI projects sa Europa, at gumawa ng mga plataporma sa pagpuproseso ng bayad na hindi nakabase sa US. Nagsimula na ang unti-unting pagbabago. Nagbago ang panahon at layunin ng Europa na palakasin ang sarili bilang blok para makamit ang kapangyarihan at pwesto sa usapan. Tinatanggihan nila muling maituring bilang isang gitnang kapangyarihan sa nagbabagong kaayusan ng mundo. Sa katunayan, nasaksihan na nila mismo kung anong ibig sabihin kapag nangyari yon. Ang dati nilang katuwang, ang UK, ay umalis sa European Union na nakatuon sa bagong kakayahan nitong makipagnegosasyon para sa sarili nitong mga kasunduan sa kalakalan noong 2020
eksaktong nung nagsimulang maging masarado ang mundo. Timing nga naman. Bukod pa sa direktang epekto sa ekonomiya ng pag-alis sa EU, ang UK ay parang umalis sa kanilang kuponan para mag-isa na lang sa isang laro ng pagpapalakas ng kapangyarihan na mas pinapabora ng sama-samang pakikipagkasundo. Habang ang EU ay may sama-samang lakas ng mga miyembrong bansa nito para labanan ang mga taripa ng Amerika, ang UK ay kailangang makipag-usap ng isa-isa. At hindi pabor sa kanila ang mga baraha. Walang duda kung sinong dehadong katuwang sa relasyon ng UK at US. Sumali nga sila sa CPTPP, pero higit itong simboliko kaysa mahalaga. Ang UK ay natagpuang nag-iisa sa isang isla sa mundo ng mga nagbubuklod na makapangyarihang grupo at nagsisimula na itong magsisi. Miss ni mga Briton at politiko ang EU at sinusubukang ayusin ang relasyon, pero hindi maganda ang simula. Magiging unang biktima ba ang Britanya ng bagong kaayusan o makakahanap sila ng paraan para magpatuloy ng mag-isa o kasama ang bago man o dati nilang mga katuwang? Panahon lang ang makakapagsabi. Pagdating sa panahon, karamihan na nangyayari ngayon ay dahil sa US administration. Magkakaroon pa kaya ito ng saysay pagkalipas ng 3 taon? Bilang mga ekonomista, gusto naming sabihing higit kami sa politika. Pero sa totoo lang, nagkakaimpluwensyahan ng dalawa at sa kasong ito, malinaw na binago ng politika ang relasyong pang-ekonomiyang ito. Hindi gusto ng karamihan ng Amerikano ang trade wars, taripa at mga banta ngayon. Nasa kapangyarihan ni Pangulong Trump at ng gabinete niya ang pasang ito. At dahil hawak ng kanyang partido ang kapangyarihan, halos walang naging epektibong pagtutol dito. Sa ngayon, mukhang maaring mawalan ng malaking kapangyarihan ng administrasyon at maaring matalo sila ng malaki sa darating na midterm elections sa 2026 habang nahihirapan ng mga botante sa taripa, pagtaas ng gasto sa pamumuhay at ang digmaan sa Iran. Pero wala talagang kasiguraduhan. Kung may sino man na kayang suwayin ng mga survey, si Donald Trump yon. Gayunpaman, madalas gumagana ang sistemang pampolitika ng US na parang pendulum, na bigla ang lumilipat mula sa isang panig ng politika papunta sa kabila tuwing ilang taon. Siyempre, hanggang 2 termino lang ang maaring pagsilbihan ng isang presidente. Tama ba? Aabutin pa ng ilang taon bago magbunga ang mga hakbang tulad ng kalayaan mula EU, pagpapalakas ng militar, pag-diversify ng enerhiya, pagpapaunlad ng sariling teknolohiya at infrastruktura ng pagbabayad, at bagong kasunduan sa malayang kalakalan ng Mercosur. Sa totoo lang, kapag nagbunga ang pagsisikap na ito, baka may bagong administrasyon ng US na gustong muling maging kaibigan. Pero wala nang balikan at nakita na ng Europa ang maaaring mangyari sa kanilang pinakamasasamang bangungot. Sa tumitinding tensyong geopolitikal, hindi na dapat asahan ng Europa na laging tutulong ang Estados Unidos. Sana gumanda ang relasyon, pero kung magiging mas independyente ang Europa at gampanan ng papel bilang pandaigdigang kapangyarihan, haharapin nila ang relasyon bilang kapantay, hindi mas mababang katuwang. Para sa mga bansang may katamtamang kapangyarihan sa nagbabagong mundo, malinaw ang aral. Hindi na sigurado ang kasalukuyang kalagayan at pabigat na ang pagiging umaasa. Salamat sa panonood, pare. Paalam.